Alam niyo po ba na enough na yung 5 to 8 minutes at hindi po 3 oras? Sa pagitan ng minutong yan, dapat matatapos ka. Yan po yung normal na dapat nangyayari sa isang lalaki. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo at sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting at kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor? To please consider to subscribe dito po sa ating channel and also wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po, and for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, Ma'am Che, may edad na po kasi ako, kaya kada gabi natutulog na kami ng asawa ko. Kinakain ko po talaga yung niya hanggang matapos siya. At hindi po ako natigil kahit natapos na siya. Minsan, nakakatatlo, 4 na beses siya. 30 years old po kasi ang asawa ko, tapos ako naman ay 49 na. Kaya minsan, hindi na kaya lumaban kasi laging pagod sa trabaho. Ano po kaya ang magandang gamot na inumin para tumagal naman ang tigas kahit mga 3 hours lang? Ang tagal naman nun. At okay lang po ba na niluluno ko lahat ang gatas ng asawa ko? Bakit naman ang tagal ng 3 hours na gusto mong nakatayo si Manoy? Alam mo ba na hindi maganda kapag ganun katagal na nakatayo ang alaga mo? Hindi yan normal. Pwera na lang kung magtitake ka ng Viagra. Pwede talagang tumagal ng 1, 2, o 3 oras pa yan. Pero remember, ang pagtitake po ng mga pangpatigas ay nakadepende po yan sa kondisyon ng katawan ninyo. Kaya very important na kumonsulta sa doktor kasi hindi ko alam kung baka may mga underlying condition po kayo like high blood, cholesterol, or sugar. May mga Viagra po na hindi po pwedeng isabay ito sa maintenance ninyo. Kaya kung magpapakonsulta kayo sa doktor, mabibigyan kayo ng mga gamot or anumang suggestion na naaayon sa kondisyon ng katawan ninyo. Hanapin po ninyo ang urologist. Yan po ang doktor na specialized para sa male reproductive. So, case-to-case basis po yan. Mayroon din naman pong nabibili na over-the-counter lang. Pero sa pag-uusapan natin, may makukuha kang tips dito na posibleng maging effective sa'yo. Alam nyo po, may 2 dahilan lamang kung bakit hindi tumatagal ang isang lalaki pagdating sa kama. Pwedeng physical or psychological factors po yan. Pag sinabing physical, nasa katawan po natin. Pag sinabi namang psychological, nasa isip po naman natin yan. For example, meron kang depression, anxiety, stress, or malalim na problema, kaya nahihirapan tayong makatapos. Pwedeng kailangan palitan mo yung sexual habits mo or yung lifestyle mo. So bakit nga po ba may mga lalaking hindi tumatagal sa kama? 2 lang po yung dahilan yan. Isa po ay ang premature ejaculation at ang pangalawa ay ang ED or ang erectile dysfunction. Pag sinabi pong premature ejaculation, yan po yung regular na nangyayari sa katawan mo ng mas maaga sa inaasahan. Meaning, hindi pa dapat matapos, pero natatapos ka na. At yung ED naman po, yung pangalawa, ito naman po yung hindi nakakatagal na naka-erect si Manoy. To the point na pagpapasok ka na sa kanya, biglang mawawala yung tigas ni Manoy. Hindi siya tumatagal. So ano ba yung idea na dapat tinatagal ng isang lalaki sa kama na tuloy-tuloy siyang nagkakaroon ng penetration doon sa wife niya? Alam niyo po ba na enough na yung 5 to 8 minutes? Mahaba na siguro yung 10 minutes at hindi po 3 oras. Sa pagitan ng minutong yan, dapat matatapos ka. Yan po yung normal na dapat nangyayari sa isang lalaki. And syempre, satisfaction din yon nung mga partner ninyo. Pero kapag ikaw ay may problema, yung mabilis ka matapos. Now, kung tatanungin nyo naman ako kung nagagamot ba ito para maiwasan na within 1 minute, makaraos agad yung lalaki. The answer is, wala pong permanent na gamot para dito. Pero may mga paraan po para mag-last longer kayo sa paglalabing-labing. Meron po akong video na ginawa dyan para ma-delay ang pre-ejaculation. So, pwede nyo pong panoodin dyan. May mga techniques po
po tayong pinag-usapan sa video dyan na makakatulong at pwede ninyong i-apply sa inyo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Now, doon naman sa ED or yung erectile dysfunction na pinag-usapan natin, may gamot ba dyan? Same din po yan. Doon kung paano mabilis kang matapos, dito po hindi ka naman tumatayo. Hindi siya nakakapag-stay na matigas. So, kapag lagi malambot yan, paano makakapasok yan sa kuweba ni Mrs.? So, wala pong cure na permanent sa ED, pero may treatment. Depende po kung ano yung cause or yung dahilan ng ED. Usually po, pag nag-consult kayo sa isang urologist, sa isang doctor, i-recommend niya agad ang lifestyle changes kasi baka ikaw ay malakas manigarilyo, malakas uminom, o hindi na nag-eehersisyo. Pwede rin mag-suggest ang doktor sa'yo ng sexual therapy. Pwede rin naman may medical option such as Viagra. So yan, gusto mo yan. Or any combination ng tatlong ito. Lifestyle, therapy, and medical option. Pag sinabi pong lifestyle changes, kailangan mong mag-diet. Baka naman ay medyo overweight ka. Kailangan mong iwasan ang matatabang pagkain. Kailangan iwasan ang paninigarilyo. Kailangan iwasan ang pag-inom ng alak. Pag sinabi namang therapy, kailangan kaagapay mo si Mrs. para maging successful yung treatment ninyo. Kailangan may participation siya dito kasi baka may mga stress, problem kayong pinagdadaanan or mga problemang mag-asawa na hindi nasusolusyonan, nagkakaroon ng anxiety, nade-develop ang depression. So, kailangan pag-usapan ninyong mag-asawa yan. Pag sinabi naman pong medical option, yan naman po yung mga pangpatagal. So, kailangan po yan, alam ng doktor ang kondisyon ng katawan ninyo para alam po ng doktor kung ano po ang babagay sa inyo. Anong brand ng Viagra, anong dosage, sa tuwing kailan mo lang ito pwedeng inumin. Now, doon naman sa huling question mo, kung safe ba inumin ang gatas ni Mrs. Asawa mo yan, alam mong malinis yan, safe yan. May mga protina pang kasama yan. Kaya kung pareho naman pong healthy, wala pong problema. In fact, may mga nabibili po talagang tablet over the counter na kahit na walang reseta ng doktor, minsan ay ibinibigay ng mga pharmacists ito. For example, isang halimbawa po, generic sildenafil. Ang alam ko, i-take mo to 30 minutes bago kayo maglaban. Pwedeng mag-last ng 4 to 6 hours ito sa katawan mo. Kaya dapat small dosage lang. Kung kinakailangan, hatiin mo or 1/4 mo lang para masubukan mo, pwede naman. So, yung iba, sabi nila, mas magandang inumin ito kapag hindi ka busog, hindi ka rin naman gutom. At may mga iba pa po talaga na isasuggest sa inyo ang pharmacist, but usually hihingian po kayo ng reseta. Kaya better talaga na kumonsult muna kayo sa mga urologists para once na bumili kayo, malakas ang loob ninyo dahil galing yun mismo sa doktor nyo. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be blessed.